ako bumaba, tapos dumiretso agad ako dito sa garden natin. Ikot-ikot yung mata ko at nakita ko tong mga crotons natin dito. Tingnan nyo tong tinanggal ko na bakod. Alam mo yung wala ka pang hilamos, pero dahil may nakita kong gagawin, ginawa mo na. Ganon yung eksena ko ngayon. Tapos ang mga kahoy na to, ayan, nakaano yan dito guys, parang bakod siya dito. Nilagay yun ni Tita Nini, yung mama ni Kote. Ang purpose nun ay para hindi, kasi humahapa yung halaman natin nung hindi pa siya ganun katigas, itong mga crotons natin. Parang pag nahanginan siya, humahapay siyang ganyan. So naglagay siya ng ganito, parang isang mga poste, tapos nilagyan niya ng kawayan na pag ganyan para hindi gaganito dito yung crotons. And ngayon, stable na sila. Tingnan nyo naman, tayong-tayo na yung mga crotons natin. At saka iba na talaga yung mga ano nila, katawan. Tingnan nyo. Maano na talaga sila, makapal. Tapos, ayun nga, kanina nakita ko bulok na, tapos parang umaangat na rin yung mga poste, kaya tinanggal ko na kaagad. So, ayan yan. Tingnan nyo yung mga ano, tingnan nyo yung mga kahoy, di ba? Ano na talaga sila. Tama nga ako na bulok na sila. So, ayun, tapos, nag-ano na rin ako, nagputol-putol ako ng konti. Ito, oh. Kasi sobrang tangkad na nila, guys, at saka parang hindi na ganun kaganda pag sobrang tangkad. Kailangan ko talaga tong anuhan guys, bawasan para man lang hindi siya, kasi parang tingnan nyo to, konti na lang yung diferensya niya dito sa bubong ng kubo. So yun, babawasan ko lang yung taas niya, kasi sa pagtaas lang din naman yan, diba? Tapos yun yung mga nakaano dito, tinanggal ko para maging flat na lang na ganun, kasi masyado na rin siyang makapal. So ayun guys, ganyan ang gagawin natin. Guys, ito na yung nangyari nung tinanggalan ko. Tingnan nyo. Umano na siya, numipis. Tapos, syempre, bumaba na siya ng konti. Ito yung walang height. Ito yun. Tapos, parang lagi siyang napag-iiwanan. Iniisip ko, baka dahil din sa, baka hindi na siya masyadong naaarawan or kasi baka natatakpan na nitong mga halaman sa magkabilang side niya. And then, titingnan natin kung anong mangyayari dyan. Pero, parang nag-iiba yung dahon niya, guys. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung paglaki niyan, ganyan din siya. Pero parang pahaba siya. Ayan. And then nga, nakita nyo naman kanina na parang mas matangkad pa sa akin tong mga crotons natin. At hindi na nga makikita yung kabilang side. Pero ngayon, maano natin na mas numipis na talaga siya. Ayan o. At paano ko naman guys, hindi masasabing mas numipis siya. E tingnan nyo naman yung natanggal ko ha. Ito lang naman yung natanggal ko guys. Muntik na niyang mapuno yung ating lamesa. Tingnan nyo. Actually puno na yan siguro, magkapatong-patong lang kasi, tingnan nyo. So mami, tatawagan ko si Rexy or yung nanay niya, si Tita Mideng, para kung gusto nilang magtanim yan, pwede nilang kunin dito, diba? Kasi naman masayang. Pero yung iba, maghahanap din ako ng mapagtutusukan natin kasi sayang naman. Tapos dito, ayan o, umaliwala siya guys. Kahit papano, kasi masyado na talaga siyang makapal. Tapos sa sobrang kapal niya, yung mga damo, kagaya nito, ayan, yung mga damo na yan, hindi ko na matanggal kasi sobrang nakapulupot na siya sa katawan ng crotons natin. Pero tingnan nyo naman guys, kung gaano ito kaganda. Kung nandito lang talaga si Ate Tess, hi Ate Tess, subscribe po kayo sa channel niya. And then, sure ako na kung nandito si Ate Tess, mag-uuwi yun kasi sobrang ganda ng pagka-yellow nito. Tingnan nyo. Ayan, diba? And dito kasi guys, dito, tingnan nyo tong mga dahon, ay mga damo. Ayan, pag pumupulupot na siya sa crotons natin, hindi na siya maganda. Kaya, ayan, tatanggalin ko pa ulit yan. Tapos, tingnan nyo dito sa may kabila, sa kabilang side, ayan, nagtanim din ako. Para pag lumaki sila, diba? Tanaw na tanaw tong kubo ni Marge. So, ayun. Naglagay lang din ako dyan. Tapos, kalat-kalat lang tayo dito ng mga crotons. Ito. Ang haba nung natanggal ko, guys. At ang dami nila. Guys, tingnan nyo, namimili ako ng mga gagamitin natin dito sa garden. Ayan. Kasi nanghihinayang talaga akong naitapon sila lahat. Kaya sana magpunta yung mga pinsan ko at magpo-post din ako dun sa page kung sinong may gusto. Para hindi masayang, hindi ganda pa naman. So yun, kukuha lang ako ng ilang piraso. Kasi susubukan kong itanim dun sa gilid.
Kasi ang ganda kaya nito pang ano guys. Ang ganda niya pang bakod. Sana mabuhay. Tsaka doon ko siya ilalagay sa ano, natutubigan palagi. Napakadami nito. Ate Tess, kumuha ka na dito. Sana kumuha yung mga pinsan ko. Ay, kila kuya pala, pwede rin to. Dun sa bahay nila. Nagtutusok ako dun sa gilid ng garden natin. Mamaya papakita ko sa inyo. Kasi nangangalang ako dito. Pasok ba? Ito ang ginawa ko. Para kapag lumago na sila, pwede na tatanggalin. Sabi niya, yes po ate. Tapos balik na po sa dati yung table. Sabi ko, yap. Guys, may nagmamarita sa akin dito. Sorry na guys. Kaya ako naman yung video. Dito na ginagawa ko guys, nagtutusok ako kung saan dito sa garden natin kasi hindi naman to assured na mabubuhay sila lahat. So kung ano lang yung mabubuhay, kasi yung tinanim ko doon, yung pinakita ko kanina sa may maliit na kubo, ano lang din yun, trial and error. Kasi dati, ang inaano talaga sa akin ni Rexy, yung pinakausbong lang yung itatanim. Ngayon, nagtanim ako doon ng mga ganito nakahaba. At ayun, may nabuhay naman, nakakatuwa nga eh. Hindi nga lang lahat, marami pa rin talaga yung namatay kasi. Ewan ko lang, siguro kasi mas maano talaga pagka baby pa lang. Mas madaling lumago, mabuhay. So, ayan, eto, pangtanim ko to sa mga gilid-gilid. Ang ganda rin kasi ng pagka-yellow nito. Para siyang ano, kasi ang tingkad ng pagka-yellow niya, lalo na pag ano, pag marami, pag lagi siya naaarawan. Kasi may ganito rin si Rexy at meron din akong iba na hindi masyadong maaraw sa pwesto nila, tapos hindi sila ganito ka-yellow. Hindi pa nga to masyado guys, no? Sa bagay kasi baby pa to. Pero yung mga ganito niyan, gagandang. Mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ako nagtutusok ng mga ganito. Hi guys! Ito yung mga inano ko. Ngayon ko na lang mapapakita sa inyo. Pero ito yung mga tinusok kong mga crotons kahapon. Dito lang yan sa paglabas ng pintuan namin. And kung mapapansin nyo, pinwesto ko siya sa likod ng malalaking paso na yan. Kasi gusto ko muna silang mabuhay. Pagka buhay na sila, pwede ko nang tanggalin yung mga paso na yun. Kasi pagka wala nun, minsan pumupunta dyan yung mga manok. Tapos sinisira nila yung mga halaman natin. Kaya mas okay na yan. At ang nakakatuwa, kasi kahapon pa natin sila tinanim, pero maganda yung itsura nila ngayon. Kasi nga diba nag-uulan. So feeling ko mabubuhay itong lahat. Ano natin na yan, yung bakod natin na yan, medyo bulok na rin siya. So kung magkakaroon tayo ng crotons dito, pwede na rin natin tanggalin itong bakod na to. Tapos yung malalaki na yan, pwede na nating ilipat. Ibang part ng garden natin. Tapos puntahan pa natin yung iba. Grabe yung ulan ngayon, ano. Tingnan nyo dito. Tapos yung iba, nag-ano rin ako, nagdagdag ako ng tanim dito sa may gilid ng kubo. Kasi yung tinanim ko dyan nung una nga, mga namatay sila. So ngayon, nagtanim ulit ako. Tapos nagpalagay ako kay Ate Joy dun sa harap ng bahay natin. So may papasok dito sa bottom may garden.
So, yun, ang sarap nga sanang mag-ano ngayon guys, magtanim kasi hindi mainit. Kaya lang, nilalamig ako. Wala pa akong jacket ngayon, nayabang ko ah. Ayun siya guys. Tapos ito yung itsura ng ano natin, ng crotons natin, ng ano ko, na trim. Diba ang ganda? Hindi ko siya masyadong inubos naman, pero saktong-sakto lang yung pagkakaano natin, pagkakabawas natin. Sana naririnig nyo ako. Naiwan ko yung mic ko sa taas. Kaya nagipaglaban na lang ako sa ingay ng ulan. So, ayan guys. Nakakatuwa lang. And ngayon, nag-iisip talaga ako kung anong gagawin ko. Kasi halos wala naman ding pupunta ngayon sa tindahan. Kasi nga, bad weather at saka malakas yung ulan. So, nag-iisip ako mag-garden ako. Kaya lang parang nilalamig ako. So, bahala na guys. Ayan, keep safe and dry everyone. Bye-bye!